naglabas na ng sabpina ang PNP para kay Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng investigasyon sa war on drugs sa Davao. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journal, Alexis Ebwe. Cheryl, wala nga raw si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga address kung saan ihinatid itong sabpina. Ayon sa DILG, pinuntahan ng mga pulis ang opisina at bahay ng senador. Pero tanging mga staff niya lang ang nag-receive nito at hindi pinirmahan dahil wala daw instruction ang senador sa kanila. Babala naman ng DILG, pwedeng maharap sa indirect contempt si Senador De La Rosa kapag hindi siya humarap sa PNP-CIDG hanggang May 14. Nag-ugad ang investigasyon sa mga isiniwalat ni retired police officer Arturo Lascania sa House hearing tungkol sa patayan sa gitna ng anti-drug campaign sa Davao. Nilinaw naman ni DILG Secretary John Vic Rimulya na walang kinalaman ang sabpina sa International Criminal Court o ICC. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Rimulya. Walang kinalaman sa ICC. Pero kung dumating ang ICC warrant, then we will act on it. Okay, but this has nothing to do with the ICC warrant. Cheryl, bukod nga sa kay Senador Ronald Bato de la Rosa, meron 3 pa daw na kasunod na bibigyan itong sabpina. Pero hindi mo na sila pinangalanan. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Alexis Ebwe. Kaugnay niyan, hindi pumirma ang opisina ni Senator Bato de la Rosa nang isilbi ng PNP-CIDG ang sabpina sa Senado kanina. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, tinanggap ng opisina ni Senator Bato de la Rosa ang sabpina pero bakit hindi sila pumirma? Nangangahulugan ba ito na wala siyang balak na tumugon dito? Cheryl, bandang alas 10 ng umaga kanina, dumating nga ang PNP-CIDG dito para ihain yung sabpina laban kay Senator Bato de la Rosa na nanatiling absent since November last year. Magpapaliwanag ng opisina ng senador, pumunta nga raw ang CIDG dito para mag-iwan ng kopya ng sabpina pero hindi raw nila officially ni-receive ito dahil hindi raw sila authorized at wala raw instructions mula sa senador. Ang sinasabi naman ng CIDG, kapag aantabayanan pa rin nila kung ano mangyayari sa mga susunod na araw hanggang sa inaasahang pagpapakita o pagpapresenta ng senador sa Huwebes, pero kung sakaling hindi mangyari ito at walang pagtugon na mangyayari mula sa kampo ng senador, maaari raw siyang mass-cite for indirect contempt. But then again, ang sinasabi, hihintayin daw muna nila kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Wala rin pang ibang impormasyon mula sa opisina ng senador kung paano nila tutugunan nito o kung haharap na ba si Senator Bato. Cheryl. Bukod sa issue kay Senator Bato, mainit na usapin din sa Senado yung kudeta. May kinalaman ba ito sa napipintong transmittal ng articles of impeachment laban kay VP Sara? Cheryl, yan yung sinasabi naman dito ni Senator Erwin Tulfo na dahil nga impending pa, sinasabi naman ni Senate President Tito Soto, speculative pa rin kung magpapatuloy o aakyat dito yung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, malaking pagpapaliwanag daw ang kakailanganin at hihintayin mula sa mag-i-initiate ng kudeta o yung pagpapalit ng liderato dito sa Senado. Dahil ano raw ba ang magiging dahilan dito? Obvious naman daw mula sa magsisimula o mag-i-initiate ng kudeta, magpapalit ba ng liderato dahil sa impending na impeachment para ba hintuin o patagalin pa yung pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court? Lahat daw ng mga tao, ito ang isa sa mga hihintaying nakasagutan kung sakaling mangyari yan. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, naririnig niya nga raw na merong posibleng kudeta pero ipinagpapasadyos nila lang ito. Basta siya raw, he serves at the pleasure of his colleagues at pinangahawakan niya yung konstitusyon, bagay na sinasabi rin ni Senator Sherwin Gatchalian na kung sakali nga May 13 ang pinakamaagang araw na pwedeng mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ito rin naman ay naaayon doon sa timeline na sinasabi yung forthwith na naging interpretation ni SP Soto ay the next day. At so far naman ang alam ng Senador ni Senator Sherwin, hawak pa naman ni Senate President Tito Soto yung numero. Pero ayaw niya raw i-preempt muna dahil nakadepende pa rin ito sa mangyayari sa session floor dito sa Senado. Cheryl. Sa usapin naman ng impeachment, gaano kahanda ang Senado sa posibleng pag-convene nga bilang impeachment court?
Cheryl, may impeachment man daw o wala, parte ng trabaho ng Senado ang maghanda. Kaya yung mga brushing up o yung pagre-review ng ilang mga senador sa rules of court, sa impeachment rules, lahat ito kanilang mga personal na paghahanda para raw, sabi nga ni SP Soto, hindi magkagulatan kung sakaling umakyat dito yung articles of impeachment. Mula naman sa minority, yung ilang mga senador, for example, Senator Dante Marcoleta, sabi niya hindi raw siya nagpe-prepare. Kung may darating naman daw yan. Senator Robin Padilla, yung huling nasabi niya, is may posibilidad na magkakaroon ng oposisyon o siya mismo ay i-oppose niya raw yung pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. Pero ang sinasabi naman ng minority leader na si Senator Alan Peter Cayetano, hindi pa raw nila napapag-usapan sa minorya ang impeachment, pero kung sakaling man na umakyat dito at kailangan nilang mag-convene, susundin daw nila yung mga batas at yung due process ukol dyan. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.